Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Huwebes, July 9, 2026. Pero bago yun, baka pwedeng palike and share naman ang video na ito. Comment ka na rin kung taga saan lugar ka para malaman natin kung hanggang saan umabot ang video na ito. Huwag mo din kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, ang bagyong Inday nga ay bahagyang humina habang kumikilos pa northwestward sa may Philippine Sea. Nananatiling super typhoon category pa rin ito. Ulitong namatahan sa layong 1,035 kilometers, silangan ng Northern Luzon. Taglayan lakas ng hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa epekto ng bagyong Inday, mga nakasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na dagdagan na nga. Kabilang dyan ang Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ang mga nabanggit na lugar ay posibleng makaranas ng malalakas na hangin with minor to minimal impacts. Ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na posibleng itaas sa pagdaan ng bagyong Inday ay wind signal number 2 or 3. May mga lugar rin na posibleng makaranas ng pabugso-bugso ng hangin na hindi nakasailalim sa tropical cyclone wind signal pero dulot naman ito ng pinalakas na southwest monsoon o hangin habagat at paligid ng bagyong Inday. Kabilang dyan ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, most of Mimaropa, Bicol Region, most of Visayas at most of Mindanao. Dahil naman sa epekto ng pinalakas na southwest monsoon, posibleng makaranas ngayong araw ng moderate to heavy rains sa may Antique, Negros Occidental, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Sa mga apektadong lugar, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging track at lakas ng bagyong Inday, ang bagyong Inday ay tinatayang kikilos generally west-northwestward over the next 12 hours. Pagkatapos ay liliko ito patungo ng northwestward na posibleng lumapit ng extreme northern Luzon bukas ng gabi o Sabado ng umaga, bago magtungo papuntang southern island ng Japan at dagat hilaga ng Taiwan, at posibleng maglandfall sa bahagi ng eastern coast ng mainland China sa araw ng Linggo. Sa mga nasabing forecast, hindi pa rin inaasahan na magkakaroon ito ng landfall scenario sa ating bansa. Subalit palalakasin naman ito ang hangin habagat na siya naman magdadala ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang bagyong Inday nga ay mananatiling super typhoon category ngayong araw. Subalit bukas ay inaasahan ng unti-unti nitong paghina bilang typhoon category hanggang sa makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Dahil naman sa pagtaas ng unfavorable environment, ang mabilisang paghina bilang typhoon category ay hindi inaalis ang posibilidad. Paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago. Kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas na tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, Isabela, northern Aurora, Polillo Islands, eastern coast ng Camarines Norte, northern and eastern coast ng Catanduanes, at northern and eastern coast ng Northern Samar. Payo ng pag-asa ay huwag munang pumalawot yung sa mga nasabing seaboards, yung mga kababayan nating mangingisda, at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung mas maalaw na karagatan. So yun naman po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.